Good morning everyone. Good morning po. Kumusta po tayo? Ito yung ating topic this morning. Dapat nasa tamang lugar. Kakaiba yung topic natin ngayon. Dapat nasa tamang lugar. Pag-usapan natin ito. Yung bang ating life testimony as a Jesus follower ay mahalaga. Yung testimony po ba natin ay importante? Matindi. Yes. Let's read Matthew chapter 5 verse 14 to 16. Sige nga po, ito ay ang salita ng Diyos version. And let's read together. Kayo ang nagsisilbing ilaw sa mundo at ito ay makikita nga tulad ng lungsod na tinayo sa ibabaw ng isang burol na hindi may tago. Walang nagsindi ng ilaw at pagkatapos ay tatakpan ng takalan sa halip. Ilalagay ang ilaw sa patuman upang magbigay liwanag sa lahat ng nasa bahay. Ganon din ang dapat ninyong gawin, pagliwanagin ninyo ang inyong ilaw sa mga tao upang makita nila ang mabubuting gawa ninyo at pupurihin nila ang inyong Ama na sa langit. Last week, we talked about we are salt of the earth. Now, we are light of the world. No? Last Sunday, yan ang pinag-usapan natin. No? We are salt of the earth. Yung ating identity as follower of the Lord Jesus Christ, ang sabi niya, we are salt of the earth. Isa yan sa pagkakakilanlan ng isang Kristiyano. No? Isa sa ginamit ng Panginoon na metaphor to describe who we are as Jesus follower. No? Ito ay ang pagpapalang nararanasan. No? Pag sinabing you are salt of the earth, ito ay pagpapalang nararanasan ng iba sa ating buhay. No? Kaya nga tanong natin ay, mahalaga ba ang ating testimony? And sabi natin, yes. And therefore, ang isang kahalagahan nun ay tayo ay salt of the earth. And as salt, bilang mga asin, tayo ay pagpapala. May karanasang pagpapala ang iba sa buhay natin. Can you say amen to that? Ikaw ay nagiging asin kapag ang kanilang experience sa iyo ay pagpapala. Tama po ba yan? Pagpapala, ang karanasan ng iba sa iyo, ipinamumuhay mo ang pagiging asin. No? Asin ay kailangan ma-dissolve. No? Hindi siya magiging mabisa kung hindi siya matunaw. Tama po ba? Pag manatili siyang buo, wala siyang pakinabang. Na? Ilagay mo yung asin sa isda, pero ayaw matunaw, parang walang pakinabang. Mabubulok pa rin yung isda. Na? Ilagay mo siya sa sabaw, pero hindi siya matunaw, matabang pa rin yun. Mali, makainin mo yung buong asin. Pag hindi siya matunaw, hindi siya magiging pakinabang. So, nagkakaroon ng bisa ang asin kapag merong engagement, merong sacrifice, may karanasan. Amen po ba? Ang COH Kanlubang, para maging pagpapala dito sa community na ito, dapat maranasan nila yung pagpapala ngayon. Can you say amen to that? Amen. Paano? Sa maraming paraan. Ano bang mga pangailangan sa community na ito na ang ating church ang magiging tugon? Na tayo ang siyang magiging tugon. Okay? Mahalaga yun. May engagement. Nagpe-penetrate. No? Merong sacrifice. No? May sacrifice. We need to sacrifice. Kailangan natin magsakripisyo. Kailangan natin mag-invest. Okay? No? Ang City of Hope Kanlubang ay pinadala o in-establish ng Lord sa lugar na ito, hindi lang para magsaya tayo sa church. We are His missionary in this place. Can you say amen to that? Isinugo tayo ng Diyos dito at may dahilan.
Ano yung dahilan na yun? Para maging asin sa lugar na ito. Tama po ba? No? Ano yung corruption? Hindi lang naman niya sa gobyerno, yung corruption, hindi lang naman sa gobyerno. Okay? Ano yung corruption? Ano yung bagay na we need to deal with, that we need to be solved? Okay? Ano yung pwede nating itulong sa community na maging pagpapala ang ating iglesia sa community ito? Even sa individual, nasa personal na application, ganun din po sa pamilya, sa tahanan. Kaya na umaga, mayroong devotion si Pastor Amiel, and he talked about yung anong ministeryo ba ang pinagdadalhan sa kanya ng Panginoon, at ang kanyang naunawaan is the ministry of reconciliation. And therefore, dapat siya mismo, dahil siya mismo as a person, ay dapat nagpo-promote ng reconciliation. No? Something like that. No? Ganon din ang church. No? If we talk about God's love, then let's promote God's love, no? Through our action, no? Sa pamagitan ng ating gawa. Okay? So, ang asin ay walang bisa kung ito ay mula sa malayo, no? From afar. Di po ba? Nagluluto ka, pero ang asin nandun ka nakatago sa may tokador. Wala siyang bisa. Kahit pa isang sako ang asin mo. Dito ka nagluluto, nandoon yung isang sakong asin mo, hindi mo kinukuha. No? Walang bisa. Anong bisa nun? Meron kang bumili ka ng galunggong dyan sa may palengke, di mo nilagyan asin, kahit pa isang katerpa ang asin mo, wala rin siyang bisa kung hindi mo ilagay doon sa isda. Okay, there's engagement. No? Ang bisa nito dapat ay personal, dapat malapit, dapat relational. Can you say amen to that? No? Kaya dapat, pag Kristiyano, hindi suplado. Tama? Tingnan, may katabi yung mukha mo suplado. Dapat relational. Tama po ba? Dapat relational. Ito yung personal, malapit. Okay? Ngayon naman, ang identity natin, at yung pag-uusapan natin ngayon, tayo ay light of the world. No? Ito ay mabuting pagtutuong. Kung ang asin ay, ang epekto niya, through engagement, no? Sa pamagitan ng pangkilahok, yan ang bisa ng asin. Okay? Ang light naman, pwedeng magbigay ng pagpapala kahit sa malayo. Yung nakikita nila sa buhay mo. Amen? Amen? Yung isang nararanasan, ito, nakikita. Okay? Kasi magkaiba po yun. Pwedeng iba ang makita, pwedeng iba rin maranasan. Tama, no? Minsan naloko na tayo niya, no? Minsan mga mukhang maayos. Yung pala scammer, no? May panlabas minsan, hindi, diba? Pero, bilang Kristiyano, we should be a good, we have good testimony inside and out. Amin po ba? Sa loob at sa labas. Tama? Na? Yung ating panloob at panlabas. Okay? At ito, yung nakikita ng iba sa buhay natin. Okay? Tayo bilang ilaw naman ay may bisa sa iba kahit may distansya, pero, ito yung pero, kailangan nasa tamang lugar o lagayan. Na should be in the proper place. Nasa tamang lugar. At yun din ang binanggit ng Panginoon. Parehas mayroong kapangyarihang taglay ang asin at ang ilaw, at alam natin, hindi ito galing sa atin. We are weak as a person, na as human, we are weak, na mahina tayo. We are limited. And therefore, only the Holy Spirit, siya lang naglalagay ng lasa sa buhay natin at liwanag sa buhay natin. Can you say amen to that? Amen. Hindi ito sa pamagitan ng sariling pagsisikap. Na? Hindi sa pamagitan ng sariling pagsisikap. Ito ay sa pamagitan ng pagbabago ng banal na espiritu sa ating buhay.
Okay? Sabi ganun sa verse 14, basahin natin muli ito sa English version and New Living Translation. Sige nga po, samahan niyo ako. Let me read with you. Verse 14 to 16. You are the light of the world, like a city on a hilltop that cannot be hidden. No one lights a lamp and then puts it under a basket. Instead, a lamp is placed on a stand where it gives light to everyone in the house. In the same way, let your good deeds shine out for all to see, so that everyone will praise your heavenly Father. Now from New Living Translation. Bilang followers of Jesus, na ilaw o light of the world, no, our efficiency depends on our location. Kaya nga ang topic natin, nasa tamang lugar. Are we in the right place? Na? May ilaw ka, pero itago mo, walang epekto. Tama na? Walang epekto. O kaya, maglagay ka ng tanghali, umaga, maglagay ka ng malaking ilaw sa labas, parang wala rin siyang, epekto sa iba. Okay? Nasa tamang lugar, sa tamang gamit. Sabi nga, no one lights a lamp and then puts it under a basket, no? Ang ibig sabihin, wag mong tatakpan ang iyong ilawan. Huwag mong takpan. Or, siguro, sa ibang salita, huwag ikahiya ang pagiging ilaw ni Jesus. No? Huwag mo ikahiya ang iyong pagiging tagasunod ni Jesus. Amen? Na? Huwag mo ikahiya. Okay, saan ka man naroon, maging proud ka that you are Jesus follower. Amen po ba ito? Na? Minsan, isang taon na kayo magkasama sa trabaho, hindi pa rin alam na kayo isang mananampalataya. Parang ganoon. Maganda, be proud of being a follower of the Lord Jesus Christ. Ganun din yung mga estudyante rito. No? Pakilala nyo kayo ay mga mananampalataya. Okay? Mas maganda yun. Ako nag-aaral sa college, sa TUP, siyempre, mga barkada ko doon sa Cavite. Alam niyo, sa Cavite nung araw, ang mga kabataan, karaniwan, mga drug user. No? Hindi maganda ang situation namin doon. Mga bisyo. So, pag nag-birthday, at nag-invite, siyempre, sasama ako. Alam, hindi ako sumama. Kasi kasama mo sa eskwela, mga classmates mo. Sama ako. Punta kami ng Imus. At pagdating doon, siyempre may handaan. Siyempre, pag gano'n, mga kabataan, bukod sa handaan, may inuman. May inuman. Kristyano ka, ano gagawin mo? Tagasunod ka ng Panginoong Hesukristo, ano gagawin mo? So, sabi ko, sige, uupo ko kasama nyo, hindi ako hihiwalay. Pero, bigyan nyo ako ng, hindi naman ako nagturo kay Pastor Well, isang litro ng Coke. Tapos, magpupulutan din ako. Ang ininom ko Coke, sila, ininom nila beer. So, nakisama ko, pero hindi nakisama. So, alam nila na iba ako. Na iba. Ang tagasunod ni Jesus ay iba sa kanila. Okay? So, huwag ikahiya. Huwag ikahiya ang pagiging tagasunod ng Panginoon. Palaging ingatan ang pagiging ilaw. No? Kasi minsan, may mga situation na masusubukan ang iyong pagiging Kristiyano. Tama po ba? No? Minsan nasusubukan tayo sa pagiging mananampalataya. Nalalagay tayo sa situation na nasusubukan yung iyong patotoo.
Kaya kailangan laging ingatan. Okay? Sa bahay, sa trabaho, sa eskwela, sa kapitbahay, kailangan natin ingatan ang ating testimony. Sabi dito sa verse 15 sa New Living Translation, a lamp is placed on a stand where it gives light to everyone in the house. Sabi nga, is placed on a stand. Tapos, hindi lang yun, no? Sinundan yun ng, yung sa verse 15, after saying that a lamp is placed on a stand, just like a city on a hill. Na? Binanggit, sinundan ng just like city on a hill. Dapat yung ilaw nasa tamang lugar, katulad ng isang syudad na nasa burol. Okay? Sinundan agad ni Jesus. Kung ang ilaw dapat nasa tamang lugar, katulad ng syudad na nasa burol. Okay? Bakit? Para mas maliwanag, no? Yung efficiency. Di ba? Dapat nasa tamang lugar yung ilaw. Bawa noon, kasi wala pa naman ganitong ilaw nung panahon ng Panginoon Jesucristo. So, yung ilaw dapat in the right place. Yun, nandun siya. Okay? Meron din dito sa likod. Tapos naglagay din sila sa harapan. Okay? Dapat nasa tamang lugar. Kung nasa tamang lugar, mas maganda, mas maraming naliliwanagan. Mas efficient yung ilaw. Ibig sabihin, magkaroon ng mabuting patutuo sa loob ng tahanan. Now, if you have a good testimony inside your house, inside your home, and therefore, you are in the right place, nasa tamang lugar ka. Di ba? Di ba, pag nag-aaway, anong katwiran? Wala kasi sa lugar eh. Wala ka sa lugar. Nagalan ba? So if you are in the right place, tama ka, matino ka. Di ba? Dapat yung katinuan sa loob ng tahanan mo nag-start in the home. Okay? Tapos, sabi pa rin sa verse 15b, sa halip nilalagay ang ilaw sa patungan upang magbigay liwanag sa lahat ng nasa bahay. No? So, yung bagay na yun. Hindi lang yun din. Magkaroon din ng mabuting patutuo, hindi lang sa loob, maging sa labas, no? Inside and outside of the house, no? Maging mabuting patutuo, hindi lang sa loob ng tahanan, kundi kahit sa mga kapitbahay o sa community. Okay? Yan, tingnan niyo yung larawan. Yung syudad na doon sa taas. So, nanonotice siya na nasa baba, no? Yung syudad sa taas. Sa Israel, ang mga syudad ay nasa burol, na? Kasi sa pinakataas sa Israel, sa kanilang konteksto, sa pinakataas ng syudad, nandoon yung palasyo. Na? Yung palasyo, dapat siya ang pinakamataas. Bakit? Nandoon yung hari. Kaya kung maalala nyo, si David, kaya niya nakita si Bathsheba kasi sumilip siya sa mataas niyang lugar eh. Kita niya, ay maganda. Okay? Vantage point, no? Nandoon, nasa taas yung pinaka-palasyo. Okay? So, syudad nandoon dahil lahat na nasa baba, umaasa doon. Okay? So, yung syudad, blessing sa lahat ng nasa baba. Okay? So, if the city is on the right place, tama lang, blessing siya sa iba. Halimbawa, bigyan kayo ng halimbawa. Ang kanlubang, sabihin niyo kung mali ako tama, ang kanlubang, unang umunlad kaysa kalamba. Tama mali. Unang may bangko rito. Basta maraming naunaan dahil sa Azucarera de Canluban. May malaking kumpanya dito na pag-aari ng mga yulo. Pero ang kalamba ng araw nun, mahirap.
Pero, question, bakit ang Kanlubang hindi naging sentro? Bakit nanatili pa rin ang Kalamba ang sentro? Kasi nasa tamang lugar. Strategic place. Dahil nung araw, ang biyahe naman, panahon nila Rizal, lolo ni Pastor Ruel, ay pantalan. Pantalan. Biyahe ka ng Manila, sasakay ka ng barko, dadaan sa Laguna, Libay, dadaan sa Pasig. Yan ang mga daan. Dadaan dyan sa Laguna, sa Calamba. Tapos, babiyahe pa rin yan. Papunta doon sa may Santa Cruz. Okay? So, ang daan nun, ang kalsada natin ay tubig nung araw. Kaya lang, dahil tinapunan natin ng basura, hindi na natin nadadaanan. Pero sa ibang bansa, gamit pa rin nila ang tubig as transportation. Hanga tayo sa Venice, hanga tayo sa, in other countries like Thailand. Ang Thailand hanggang ngayon, yung kanilang mga estero na gamit nila for taxi boat. Hanggang ngayon, tayo hindi na kasi pag dumandun yung bangka, masabit ka na sa mga nakatira sa gilid. Marami na tumira sa gilid ng... pero nung araw, yan ang gamit natin. Yung kaysa magkarwahe mula Calamba hanggang Manila, magbabarko ka na lang o bangka mula Calamba papunta ng Manila. Okay? So, kung sa Israel, strategic place ng city sa Bohol. Sa modern time, ang strategic place tabing ilog, tabing dagat. Kaya yung mga maunlad na mga syudad nakalocate sa mga tabing dagat, tabing ilog. Shanghai, Manila, di ba? Bangkok, kahit ang Phnom Penh, yung mga city na yan, nasa tabing dagat, nasa tabing ilog. Okay? So, strategic place, mahalaga. Dapat nasa tamang lugar. No? You are the light of the world. Tapos sabi niya, like a city on a hilltop that cannot be hidden. No? Like a city on a strategic place. Nasa tamang lugar. No? A city, yan, laging located sa strategic area upang mas maraming makinabang. Mas maraming makikinabang kung strategically nandun siya sa lugar na yan. Okay? Halimbawa, nagpatuloy dito sa Kanlubang, ang syudad, mahirapan sila. Lahat papasok pa rito. Hindi siya daanan. Hindi siya daanan eh. Dead end siya eh. Dead end siya. Hindi siya strategic place. Pero ngayon, medyo okay na dahil meron ng shortcut going to, marami na, naglusutan na yung mga daan. Pero nung araw, talaga ang daanan, pupunta ka ng from Manila to Santa Cruz and other parts of Laguna, dadaan ka talaga ng Calamba. Wala pang expressway nun. Ito ka talaga dadaan sa may crossing. Yan talaga ang daanan noon. So, nasa tamang lugar siya. Strategic place, okay? So, sa Biblia, mga city nasa Bohol, ngayon naman nasa tabing ilog at dagat na. No? Yan yung mga magandang lugar for a city. No? Kapag ang ilaw natin, like a city on a hill, nasa strategic area, marami ang mabibless. Marami ang pagpapalain. Can you say amen to that? Dapat nasa tamang lugar. Sige nga, bagitin mo sa katabi mo, dapat nasa tamang lugar. So, even the Lord Jesus Christ, kahit ang Panginoong Jesucristo, kahit pa sa Kanya lahat posible. Hello?
Tama po ba? Pero gumagamit pa rin siya ng strategy. Paano mas ipopromote ang mabuting balita? Paano mas ipopromote ang kanyang misyon? Gamit tayo ng strategy. Like a light in the right place. Okay? Dapat nasa tamang lugar. Tayo ang gamit natin. This is our strategy. Can we read together? Prayer, care, share. Isa pa po. Prayer, care, share. Yan yung ating strategy. Paano natin nabutin ng iba? Una, ipag-pray natin. Amen po ba? Pagkatapos natin ipag-pray, iparamdam natin yung pagiging asin. Iparamdam natin. And then share the gospel. Okay? So, yan yung ating ginagamit na strategy. Kaya ang Seed of Hope ay patuloy na lumalago. Kayo ang nagsisilbing ilaw sa mundo at ito ay makikita tulad ng lungsod na itinayo sa ibabaw ng isang burol na hindi may tago. Ito yung goal natin. Gawin natin itong goal, this 2026. Maging blessing tayo sa ating kapwa. Amen po ba? Na hindi tayo ay pinagpala, maging pagpapala sa iba. That's our message last Sunday, na pinagpala na tayo ng Panginoon, kaya dapat itong pinagpalang buhay maging pagpapala sa iba. Isulat natin ngayon yung pangalan na pwedeng maabot ng ating prayer, care, share. Meron ba kayo naiisip na pwedeng maabot? At gamitin natin yung ating strategy. Sino yung pwedeng natin maabot? Kung hindi nyo may sulat, lagay nyo sa isip nyo at pag-pray. Magiging assignment din yan ni Pastor Ferdy. Sino yung pwede ko pang maabot? Sino ba yung pwede kong maabot? Tapos, pwede kong bigyan ng care. Okay? Maranasan niya ang pagpapala ng Panginoon sa pamamagitan ng buhay ko. At pwede kong bahaginan ng mabuting balita. Hindi masama mag-strategize. Kasi sabi ng iba, meron kasi mga theology na extreme, Don't help God. Yung kanilang kanilang theology. Huwag mong tulungan ng Diyos. Diyos lang nagliligtas. Hayaan mo siya. Ganun, Pero sabi ni Pablo, iba ang nagtatanim, iba ang nagdidilig. Isang ang amen doon? Amen. Sino gumagawa ng pagtatanim at pagdidilig? Tayo. Tama? Pero yung pagpalagaw, kanino? Yun yung gawain ng Diyos. Ang gawain natin, magtanim, magdilig. Kung magtatanim ka na lang din naman, gawan mo na ng strategy. Isang malakas na amen doon. Amen. Di ba? Kung magtatanim ka lang din, lagyan mo na ng estratehiya, ng technique, para mas maayos ang pagtatanim. Tama po ba? Tayo sa ating pagtatanim, ito yung nilid sa atin, Lord. We can use T40. Yung prayer, care, share. We can use it. Para mas marami ang mapagpala. Para mas mabisa ang liwanag ng ating ilawan. Dahil si Jesus mismo ang nagturo sa atin ng strategy sa tamang lugar. 14. Again, let's read together. Sabay-sabay nga po. Kayo ang nagsisilbing ilaw sa mundo at ito ay magkita na tulad ng lungsod na itinayo sa ibabaw ng isang burol na hindi may tago. Strategically, nilagay siya doon. Intentionally, with purpose. Okay, yung ibig sabihin ng strategy, with purpose. Ginawa talaga yon. Parang ilaw na inilalagay sa tamang lugar para mas marami ang maliwanagan. Ganon din po tayo. Binigyan tayo ng, we are what? Creative being. Just like our God
Na? We have a creative God. Amen? Na? Meron tayong isip. Na? We are intellectual being. Can you say amen to that? Tama po ba, no? Yan paglikha sa atin ng Diyos. And let's live it out. Ipamuhay natin kahit sa gawain niya. Na? Last week, pumunta kami dun sa potential lot na pwede natin mabili. Ang lote ay nasa 300, mahigit na? Mahigit ba? Sakto? 300 square meter. Claim na natin sa Lord. Kaya lang, hindi na siya kanlupang eh. Ano siya eh, sirang lupa. Likod ng Don Bosco. Parang magandang pakinggan, COH sirang lupa. Gagawin na lang natin na COH Kalamba. Na pwede na. City of Hope Kalamba. 300 square meters. Alam niyo, kung kailangan lang naman natin lote, may mga kaibigan tayong mga nag-sponsor ng building. So, ang halaga niya ay 2.1 million. Okay? At hindi ko kaya ng kanlubang. Kaya ng Panginoon. Okay. Can you say amen to that? Pwede niyang dalhin yung sasakyan niyo. No? Pag doon tayo, pwede nang dalhin niyo yung mga kotse niyo. Okay. Tapos, yung walang kotse, provide ang church ng service. Okay? So, maganda siya dahil malapit na siya dun sa may McDonald's. Konti lang paglabas mo dun, McDonald's na. So, maganda yung lugar. Pag-pray na natin, na? Ipanalangin na natin sa Panginoon. 300. Kung mapatayuan natin siya ng 3 palapag, maging 1,000 square meters yan. Laki niya. Kasi ang pangarap natin, magkaroon tayo ng sariling Bible School. Na? Ito na yung magiging sentro ng kabuuan ng City of Hope. Na? Ito na magiging parang national headquarters ng City of Hope. Lalagyan natin ng mga guest room para yung mga pastor natin from other places pupunta. Tapos yung 300 square meters, tingin ko malaki na rin. Marami na rin mailalaman doon. Malaki na. Pag-pray natin. Sama natin sa prayer. Pero kung bibigyan pa tayo ng mas malaki ba doon, hindi praise the Lord. Bigyan tayo ng 500 or 1,000 square meter. Purihin ang Panginoon. And, isa rin, pwede tayong mag-start ng sariling school. Kasi puro mga education naman tinapos ito. Si Joy naman ay isang principal. Maraming pwedeng gawing ministry ang ating iglesia. So pag-pray natin, yun lang. Maganda, we are in the strategic place sa magandang lugar. Okay? Yung lugar nakakahadlang din sa paglago ng isang iglesia. So ito yung mga strategies na binigay sa atin ng Panginoon 3 years ago, no? 2022 when we started this. Okay? Yan. Una, we talk about prayer, care, share. Yung mga bunga ng OBS, naranasan nila yan. Live testimony, no? Pag-share ng yung testimony, yung share the gospel, simple lang, no? Pag-share ng ebanghelyo, sa simpleng paraan, no? 2 verse lang yan, no? Sa Ephesians 2, 8 and 9 lang yan. Tapos ano pa? Pang-apat, find the person of peace, no? Hanapin mo yung person of peace. Pag nakita mo yung person of peace, and then you start outreach Bible study. And then, yun, doon na magsisimula na yung ating outreach Bible study that we can use, no? Sa pagdi-disciple. Okay? May strategy, hindi yung masama. Okay? Dahil ang Diyos mismo, ang Panginoon Kristo mismo, nagturo sa atin paano mag-strategize, no? Ano ang expected result natin? Ito yung ating inasahan. New community of believers worshiping God. No? Magkakaroon ng pagsamba sa mga bahay.
sa mga tahanan. Okay? Bawat church ng City of Hope, itong ating goal for this year, 7 new house churches or OBS, Worshiping God, until December 2026. No? Yun ang nais ng Panginoon. Ito ang gusto ng Lord Jesus Christ, mas magliwanag ang ating mga ilaw, no? Strategically or nasa tamang lugar. Can you say amen to that? Amen. Purihin ang Panginoon. Dahil ang Seat of Hope from 2022, 4 churches, now is more than 10 in 3 years. And we're using this strategy. Salamat sa Panginoon. At ipagpatuloy lang natin na hindi na tayo mag-isip na iba pang strategy. Okay? Itutuloy lang natin yung strategy ng T14, Training for Trainers, para mas marami pa ang ma-disciple at marami pang maligtas, marami pang tahanan ang maabot at mapagpala ng liwanag na meron tayo. Sige, tayo lahat ay tumayo. Tayo manalangin sa Panginoon. Panginoong Yesus, maraming salamat po. Dahil kayo ang ilaw, ang tunay na ilaw ng salita. Ang liwanag namin ay nagmula sa inyo. Kung paano kayo naging ilaw sa pamagitan ng salita at gawa. Nagturo kayo, pero nagpagaling din kayo. Nangaral kayo, pero nagpakain din po kayo. Yan din po ang nais nyo para sa aming personal at maging sa aming iglesia. Maging pagpapala sa iba sa pamagitan ng salita at gawa. At para mas maging mabisa ang aming pagiging asin at ilaw, especially pagiging ilaw, we should be in the right place. Banal na Espiritu, kami sa iyo lumalapit at dumadalangin. Guide us. Give us wisdom. Give us power. So that we can use, Lord, our being light to others efficiently because we are in the right place. Patawarin mo kami, Panginoon. Minsan kinakahiya namin ang pagiging ilaw. Patawarin mo kami, Panginoon, kung hindi namin naiingatan ang aming pagiging ilaw. And Lord, this year, as how you bless us, as how you favor this life, we don't deserve your favor, we don't deserve your blessing. Pero pinapala mo kami, Panginoon. Gamitin ang pinagpalang buhay para sa iba. May lagay sa tamang lugar. Na ang buhay namin hindi lang successful, ang buhay namin hindi lang blessed in many ways, but also ang buhay namin maging significant to others and to your kingdom. Na kapag titingnan kami ng iba, they will be blessed. They will be inspired. Thank you, Lord. Thank you. We have this great privilege to be used for your kingdom. Salamat po, Panginoon. Praying also for City of Hope Kanlubang or City of Hope Kalamba or another place of worship
or a strategic place for ministry. Kalooban mo ito, Panginoon, you will provide. Ikaw may-ari ng church. You are the owner of the church. As you said before, Lord God, that you will build your church, not our church, not my church, but your church. And you are the great provider of your church. Salamat po, Panginoon. So sa ito, aking dalangin din ang mga may karamdaman. Reach out mo yung kapangyarihang kamay at maranasan nila ang pagpapala ng kagalingan sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Dalangin din, Panginoon, ang mga may kinakaharap na mga financial problem. Lord, in the name of Jesus, maranasan nila yung pagpupuno. Panalangin din yung mga umahanap ng direction for this year. Laging perfecto ang layon mo sa buhay namin. So we trust, Lord, sa iyong guidance. Bless mo ba sa Panginoon? Dalawa, patuloy, palakasin, bigyan kami ng kapangyarihan sa pamagitan ng banal na Espiritong tumatahan sa amin. Ipagkaloob lahat ng mabuting bagay na kailangan namin sa araw-araw. Sa loob ng tahanan, sa aming trabaho, sa aming negosyo, sa pag-aaral, at sa lahat ng aming pinagkakabalahan. Naiingatan mo kami, sasamahan mo kami. Paboran mo, Panginoon, lahat ng aming gagawin. Ibalik lang lahat ng papuri, pagdakila, pagluwalhati sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Amen.